Sound. Sound check. Salamat gid ng an sa pag-introduce. Tanan nga glory iyagi na sang aton nga Ginoo. Mayong aga sa liwat sa inyo. Kabay pa nga handa ang tanan sa pagpamati pulong sang Dios. May pamangkot ko bala sa inyo kung nakaagi na kamo. How would it make you feel to have a rival? Sino diri sa inyo kaagi nga may karibal siya sa iyang negosyo, sa iyang ginapangaluyagan? Oh. O sinong Henry nagbayaw ng nida? Isog-isog sinong Henry, abi. May classmate ako sa una nga nagahibi siya. And then samtang nagahibi, ginalaygayan. Sila niya, sa nagalaygay man, labutaw man. Sila niya, Meg, balaan mo ang ginapangaluyagan mo, digto sa yan na luyag sa isa ta ka classmate. Kay ikaw ya, gwapo, siya to ya, gwapo gid. Tapos, siya to ya, alam, ikaw ya, tsakto-tsakto lang. Okay? So, ina balang pirdi pilo gid sa iya because may ara to ya nga mas maayo sa iya. So, ano iha ng inyo batyagon kung may ara ikaw sang karibal? Amo nang tun-an naton subong. Ari kita gyapon sa aton nga theme, stewardship in worship. Ang pagsimba gintugyan ini sang Dios sa aton. So may ari kita nga acronym diri nga gintun-an and then subong ara na kita sa last. I-review naton anay ang iban sa mga gintun-an naton sa nagligad. Kung natandaan yung letter S, amo ang Sabbath day. Kinanglan ta ibalik ina sa Dios kay amo inang adlaw sang aton nga pagsimba sa iya. And then ang aton nga tithes, ang ikapulo naton ihatag naton sa Ginoo kay iya gid na iya. Ang letter E among aton nga energy, ang aton nga kusog. Hatag taman sa aton nga Dios kay ti kun hindi siya maghatag sa aton sang kusog, wala man ta sang may mahimo. And then ang letter W, gintugyan niya man sa aton ang trabaho sang aton nga Ginoo. Hindi ina iya pagtugyan sa kay mayor o kun kay gob o kun sa mga taho nga manggaranon pero wala relasyon kag hindi siya kilala sila nga mga taho. And then ang letter A, ang Dios naghatag sa aton sang mga abilidad. Okay? Abilidad ang ginhatag sang Dios sa aton. So, ang aton nga mga abilidad, dapat gamiton taman sa hilikoton sang aton nga Dios. Hindi iya sa hilikoton sang kalibutan o kun para sa kahimayaan sang kalibutan. Letter R, amo ang resources, ang aton nga ginansya o kun ang aton nga kwarta. Dapat ibalik taman sa aton nga Ginoo. Kay ti manotice nyo, may tithes diri sa ibabaw, pero lain man niya ang aton niya nga dulot para sa aton nga Ginoo. Letter D, sa nagligad, amo ang dying body. Gintagaan kita sang Dios sang lawas nga hindi permanente. Mamalatyon ini nga lawas. So, samtang maggamit pa naton ini, samtang healthy pa ini, balik man naton sa iya, kay sukton niya kita pila ka adlaw. Ang letter S, amo ning katapusan sa acronym naton nga stewards. Ang letter S, amo ang ginatawag nga service, pag-alagad sa aton nga Dios. Lantawon naton liwat kag basahon ang aton nga text sa may 1 Corinthians chapter 4 verses 1 and verse number 2. Pagadunganan naton abi sa pagbasa. Ready? Read. Let a man so account of us as of the ministers of Christ and stewards of the mysteries of God. Moreover, it is required in stewards that a man be found faithful. Ginahambal diri ni Apostle Paul nga ang mga tao kinahanglan magkabig sa aton nga mga alagad kita sang aton nga Dios. Dapat klaro ina sa mga taho sa aton palibot, especially sa mga utod naton sa Ginoo. Nga nag-aalagad kita sa Dios, kita ang mga alagad ni Kristo.
kag tinugyanan sang mga sikrito sang aton Ginoo, sang mga importante nga bagay. Can you imagine ikaw ang gintugyanan sang Dios sa mga malahalon kag importante nga bagay, mga sikrito sang aton Ginoo? And then sila niya, moreover, dugang pagid, sobra pagid, gina-require kita sang Dios, kita nga mga tinugyanan niya, nga kita masapuan nga matutom. So, paano kita masapuan nga matutom kung hindi kita mag-alagad sa aton Ginoo? May ara sang famous saying, we are saved to serve. Saved to serve. Ginluwas kita sang Dios para mag-alagad sa iya. Hindi nga mag-alagad sa aton kaugalingon o kung mag-alagad sang aton nga mga gusto kag mga aton nga sala. But saved to serve sa aton nga Ginoo. Mga muyo kita, anay. Amay namon nga balaan, we thank you, Lord, sa sining nga adlaw. Kami, Ginoo, gintipon mo sa sining nga lugar. We ask for your wisdom, Ginoo, sa pagpamati sa imo nga pulong. Kabay pa nga maintindihan ini namon sang klaro, kag may baluan man namon kung paano namon ini i-aplikar sa amon nga kaugalingon. Lord, mangin wala pulos ang imo nga pulong. Kung ang amon tagipusoon, tiga, kag hindi magbaton sini. Mangin wala pulos ang imo nga pulong, ang imo nga pagpanghikot, kung hindi kami magpasugot nga magkayo sang amon nga kabuhi, kag i-aplikar ini sa amon. Kabay pa Ginoo nga bisan anong kagamay nga amon na pamatian sang imo nga pulong. Dapat manginhabit gid ini namon Ginoo nga i-apply gidayon sa amon nga kabuhi. Ano bala ang akon nga diferensya? Ano balang ma-improve ko sa akon nga kabuhi? Dira nga ang imo nga pulong manginbuhi kagamhanan. Kag insakto gid ang ginhambal sang ambahanon that God's word changes life. Kay wala man Ginoo pulos ang imo nga pulong kun kami nga mga alagad nimo, mga kabataan nimo, ginapalapos namon sa amon nga dulunggan. Buligi kami Ginoo sa sining nga adlaw nga ang pulong nimo manginbilidhon sa amon nga kabuhi. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. So, ang title sang mensahe naton subong, parte sa pag-alagad sa Dios, amo ang God's greatest rivals of our service sa Dios. Ano gid bala ang pinakagrabe nga karibal sang Dios sa aton nga pag-alagad sa iya? Sa inyo abi pamatsyag, paminsar mo bi, ano ang pinakagrabe nga karibal sang Dios? Anong pinakagrabe nga kaagaw sang Dios sang aton nga serbisyo sa iya? Kung sa diin nga sa iya kita tani mag-alagad, pero ginahatag naton sa iban ang aton nga pagpangalagad. Number 1, amo ang comfort. Comfort sang aton nga kaugalingon. Mag-atake na gani ang aton nga comfort, baw ang pag-alagad naton sa Dios mangin pahigad na lang. Di bala? Kung magpaminsar kita nga dapat deserve ko ni, deserve sang akon nga family nga may comfort gid kami kati bata ko sang Dios. Kabalo kamo sa Bible, wala gid kamo kakita nga ang aton nga Dios nangako sa aton some comfortable life. Wala ginayagin pangako sang Dios sa aton. Just like sa ginawali sa mga prosperity gospel preacher, nga kung bata ka sang Dios, wala ka masakit, mangin manggaranon ka, tawhay imo kabuhi. Wala ginapangako sang aton Ginoo. Ang ginapangako sang Dios sa aton nga kung bata ya kita, kag magsunod kita sa iya, magaantos kita kaysa pila kaadlaw sa iya nga pagkari. Dira ya kita tagaan sang korona, kag kita maga rule and reign with Him 1,000 years. Hindi subong ang tion nga magpatawhay. Kaya kung magpatawhay kita subong,
wala kita reward pila ka adlaw. Paano ikaw rewardan kung wala ka nang abudlay sa Ginoo? So amo gid ni ang una nga rival sang aton nga Dios, amo ang comfort. 1 Timothy 4 verse 10. For therefore we labor and suffer reproach. Pangabudlay kita kag nagaantos kita sang kahuy-anan. Nga mahuy-an kita because we serve the living God. Siling adrio, because we trust in the living God, who is the Savior of all men, especially of those that believe. The word labor, sa Greek, ginatawag ini nga kopiyaw. Kopiyaw. It means to grow weary, tired, and exhausted. So, insindihan, gidapat naton ini, nga kung kita nagasunod sa Dios, nagaserbisyo sa Dios, kinanglan naton nga mag-labor, kinanglan nga magkapoy gid ang aton nga lawas, maging exhausted ang aton nga kabuhi, hindi sa aton yang negosyo, hindi sa aton nga problema, kundi sa pag-serve sa aton nga Ginoo. Lain man na iya nga exhausted kita sa aton nga mga libog, sa aton nga mga katuntuhan, hambal sang Ginoo imo na iya kahimuan. Pero kung mangin exhausted kita sa kingdom sa aton nga Dios, amo na iya ang gusto sang Ginoo sa aton. So, we labor and suffer reproach. Siling sa Ginoo, kinanglan ko makita ang bata ko nga nagatulo ang iyang nga balhas, nagatubo ang iyang nga mga maskulo sa akon nga trabaho. Sinudri nga tatay nga wala nalipay ngang mga kabataan niya nagapangabudlay sa iya nga negosyo, sa iya nga mga mando. Di bala malipay gid ang ginikanan kun amo sina? Ang bata iya nagatuman sang iya nga mga mando, nagapangabudlay, nagahimudos. Amo maning aton nga Dios. Lantawan niyo bala ang ini nga babae, amo si Queen Esther. Tagaan ka muna kon sang gamay nga background sang kabuhi ni Queen Esther. Si Queen Esther is esklabo ni siya, Hudiyo nga babae. Upod ya ang iya nga pakaisa nga amo si Mordecai. Si Mordecai amo ni nagsagod sa iya kay si Esther orphan ini, wala nanay, wala tatay, napatay ini ang iya nga nanay sang tion nga ginbunag siya. Ginsagod siya ni Mordecai kaginpadako. And then nagabot ang tion nga ginaesklabong Israel didto sa may Babylon, and then nagabot naman ang iban nga nasyon nga nagperdi sa Babylon. Karon, si King Ahasuerus may asawa nga reyna mo si Queen Vashti. Giniislan niya ini ang iyang asawa bangod kay kalain sang iyang batasan. Si Queen Vashti perti kagwapa, pero laway iya batasan. Mga babae, may lesson ka mo mga makuha diri. Dapat kung gwapa ka mo, dapat nami man batasan mo. Ang lain pagid kung laway na ka mo, laway pagid batasan mo. Ti gwapa gani giniislan? Ano pang laway? So, naghiwat sang Miss Universe para pilion ni King Ahasuerus ang iyang asawa, ibulos kay Queen Vashti. Ang napilian si Esther. That's why naging queen siya. Karon may ari diri nga tawo nga mo si Haman nga ginahingabot kay gid niyang mga Hudiyo. Kagsuya siya kay Mordecai, kay si Mordecai wala nagaluhod sa iya kung makita siya. Ang iban nga tawo ya galuhod, si Mordecai wala. Ginhimuan paagi ni Haman ang right hand ni King Ahasuerus. Ngang tanan nga mga Hudiyo pamatyon sina nga adlaw. Ginpapirma ya si King Ahasuerus, kaginpirmahan man isang hari. And then ginbalita ni Mordecai kay Queen Esther, ang iya pakaisa, nga amo ini ang himuon ni Haman sa aton nga mga kalahi nga Hudiyo. Pirte ang hinibi sang tanan nga Hudiyo sa sina nga lugar. And then paghatag sang balita kay Queen Esther, galalain siya. Gasulatanay sila kay hindi pwede kasulod si Mordecai sa palasyo.
may messenger lang. Karon, paghatag ni Mordecai isang message kay Queen Esther, siling ni Mordecai kay Queen Esther, "And who knoweth whether thou art come to the kingdom for such a time as this?" Kung sa aton pa, sa Ilonggo nga term, wala kita kabalo, basi ginbutang ikaw dira sang Dios nga manginray na sinang ginharian nga na para sa tion nga amo sini. Grabe nga challenge, no? Ginbutang gali ini si Queen Esther nga mangin asawa ni King Ahasuerus para sa tion nga amo sini. Verse 16, siling ni Queen Esther, nagpadala sa sang mensahe, sulat, hatag kay Mordecai. Hambal ni Queen Esther, sige, balitahi ang tanan nga Hudiyo, nga mag-fasting kamo, hindi kamo magkaon, pangabudlay kamo, pangamuyo kamo, kag ako upod sang akon nga mga alalay, hindi man magkaon kag mga muyo kami. And so will I go in unto the king, which is not according to the law. And if I perish, I perish. Sila niya, bisan hindi ko pwede kasulod subong kay may decree. Ngang bisan sino nga magsulod, kag wala sang appointment, pati yun, pero himuon ko na. Kag kung mapatay ako, patay ako. Anong nakita niyo sa kabuhi ni Queen Esther? Ini nga babae, komportable na gid saya sa iya nga kabuhi. Pwede saya nga sila nga, way ko da ialabot, okay na kuya, rayna na kuya, bana ko ang hari. Busog kuya, permi, maayo yang akong sitwasyon, bahala na kayo sa buhay niyo. Pwede yan nga himuon. Komportable na to sa. Pero ini nga babae, ginsakripisyo niya ang iya nga comfort, ginsakripisyo niya ang iya nga crown, ginsakripisyo niya ang iya nga kabuhi. Kay kabalo siya, nga siya dapat mag-alagad sa Dios. So, mo man sa aton balang kabuhi, nga gintagaan kita sang Dios sang mga pagpakamaayo. Ano ang purpose ni para sa aton nga kabuhi? Si Queen Esther, gingamit niya sa insyakto, sa pag-alagad sa Dios, sa pagluwas sa mga madamo nga kabuhi. Sa malipot nga istorya, si Queen Esther, pagsulod niya, naluoy sa iya ang iyang bana. Kagin pamangkot, ano ang gusto mo nga pangayoon? So sa malipot nga istorya, nasulbar ato ang problema sang tanan nga mga Hudiyo. Kay gintagahan man to suporta sang hari, ang tanan nga mga Hudiyo nga magdepensa sa ila nga kabuhi that time. Paagi kay Queen Esther. So, ang pamangkot subong sa aton, no? Kamusta ang imong kabuhi? Nanamian ka ba lang, komportable ka lang pirmi? Great things never come from comfort zones. Kung diri lang kita pirmi sa aton komportable nga sitwasyon, hindi kita mag-grow. Hindi kita kakita nga ginagamit kita sa aton nga Dios. Hindi kita kahimo sa mga maayo nga bagay. Hindi kita kasunod sa mga gusto sa aton nga Dios. Kay gusto ta, komportable lang ta pirmi. Gusto ta nga magligid, magtulog, magkaon, magpakatawhay. What led God to place us in our current situation? Say mo, abi, nga ginbutang ikaw sang Dios sa sina nga sitwasyon. Kung ikaw isa ka engineer, doktor, nurse, businessman, banker, musician, artist, seaman, o kung pulis man ikaw, o kung ano man estado mo subong sa kabuhi, nagdamo kwarta mo, nga ginhatag ina sang Dios sa imo. Ano gid ang purpose sina nga ara ina subong sa imo? Sa
serbisyo sang aton nga gusto? O kun ina balatanan para sa pag-alagad sang aton nga Ginoo? Paminsara mga kauturan. Ako ginapaminsar ko, Lord, nga agin pag-graduate mo ko sa architecture. Lord, nga agin pasulod mo ko sa construction business. Lord, nga may mga taho ako nga ginakaptan. Ano ning purpose, Lord, sang foreman ko, sang mason, sang electrician, sang amune? Later ko na-realize, i-build gali ang church. Subong ara ng church, manog silo na kita. Ang pamangkot, what is the purpose of this building? Nga gintagaan kita sang Dios sang lute. Nga muna kalapad. Nga gin-allow sang Dios nga magtindog ang ini nga structure. Ang aton nga church building. Purpose siya ni bala nga ipadayaw ta sa iban nga mga Kristiyano ni. Grabe to amon simbahan niya, lapad to ya lute namon, cash to ya ang ginbayad. Wala kami ya utang. Grabe to ya amon nga church, tahom-tahom to. Mga primera klase nga mga materials. Amo na bala purpose ta? Ukon ang purpose sini, amo ang pag-alagad sa aton Ginoo. Ukon ang purpose sini so that we can serve the Lord more and more. More souls to be saved, more ministries, more effort, more patience, more responsibilities, more about Jesus, more sacrifices. Amo niya ang purpose ini. Para hindi magpatawhay kag magpa-aircon. Nami man kay may aircon ti. Enjoy yun ta Pero kung may mga kabudlayan kita nga masugata pila ka adlaw, ang purpose ni nga mag-alagad gid ya sa aton Ginoo. Romans 12:1. I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, pagi sa kaluoy sang Dios, ginluwas ya ta. And then in return sa iya, that ye present your bodies a living sacrifice. Siling ni Paul, kay ginluwas kita sang Dios, masakripisyo kita. Buhi nga sakripisyo. And we know, kung sakripisyo na gani istoryahan, hindi na nami. Di ba la? Kung sakripisyo na ganing istoryahan, wala kita na gangirit. Wala kita na nalipay. Nasakitan kita sina. Because we sacrifice. Pero siling ni Paul, dapat amo ng aton kabuhi. It should be a living sacrifice, holy, acceptable unto God. Dapat, ano gani meaning sang holy? Sanctified, separated from the world, and acceptable. Acceptable means in His terms. Kung ano to ang terms ng Ginoo, sundon ta nga mangin mabaton sang aton nga Ginoo. Di mabudlay na. Madula na ang comfort naton. Pero kung hindi tayo mag-focus sa aton nga comfort, mag-sacrifice kita sa Dios, draya na lipay ang aton nga Ginoo kay ginaalagad ta siya. 2 Timothy 2:12. Hambal naman ni Apostle Paul ang spokesperson para sa mga Gentiles. Siling ni Paul, if we suffer, kung mag-antos kita subong, because kabalo siya nga kadamo sa mga tribulation nga agyan naton. Kabalo siya nga damo sa mga kabudlayan nga agyan naton sa pag-alagad. Pero hambal niya, kung mag-antos kita, we shall also reign with Him. Mapangulo man kita pila ka adlaw upod niya. Sa diin ina? Sa langit? No. Sa diri sa duta kung magbalik siya. If we deny Him, kung gina-deny ta subong nga magsunod kita sa Dios, ano ang bal niya? He also will deny us. Mag-abot siya sa iya nga ginharian. Di wala kita ya rangko. Wala kita ya corona. He will deny us. Hindi kita ka-reign upod sang aton nga Ginoo. Siling ni Jesus in Matthew 21:28 about bala sa comfort naton. Actually, ang Ginoo, ang iyagin pangako, hindi comfort, but the Comforter.
manog, lipay. And that's the Holy Spirit. Anong purpose ng comforter kung komportable na kita? Amo na gani nga mga budlay kita kay saton kabudlay, ara ang comforter, the Holy Spirit, nga maga-comfort sa aton. Siling niya sa iya nga anak, "What think ye? A certain man had 2 sons. And he came to the first and said, Son, go work today in my vineyard." Ginasugo kita sang Dios nga maglakat kag magtrabaho sa iya nga ubasan. Hindi sa aton nga ubasan. Sa iya nga ubasan. So, bantayan nyo ang aton nga comfort. Kay amo gid na ang karibal sang aton Ginoo. Ikaduha, money. Kwarta. Kwarta ang grabe nga karibal sang aton nga Dios. Matthew 6:24. Siling ni Jesus, "No man can serve 2 masters." Wala sing taho nga duha ang iya nga boss. For either he will hate the one and love the other, or else he will hold to the one and despise the other. And then, ginsugpo niya, "Ye cannot serve God and money." Hindi gid kamo pwede kaalagad sa Dios kag sa kwarta. Mapili ka gid. Hindi pwede duha. Siling sa Ginoo, mapili ka gid sa amon nga duha. Ye cannot serve God and mammon. Siguro amo ining pinakagrabe nga karibal sang Dios sa aton kabuhi. Kung magtawag na ang kwarta sa aton tagipusoon, kung kaisa, limtan ta na dayon ang aton Ginoo. Nantawan niyo ba lang kabuhi ni Gehazi? Si Gehazi, isa ni siya ka-servant ni Prophet Elisha. Matutom nga alagad sang Dios. Kita iya mga milagro, kita iya mga pag-alagad ni Elisha sa Ginoo. Upod man siya. Kita iyang provision. Wala sila ginpabayaan sang Dios. Protection, ara gid. In 2 Kings chapter 5, makita nyo dira nga si Naaman the leper, amo ang taas posisyon sa Syria nga pungsod, nagkadto kay Prophet Elisha para bulungon siya sang iyang balatian nga aro, leprosy. Karon ginsugo siya ni Prophet Elisha nga kadto kato sa may River Jordan kag magtumuoy digto 7 times. Ligo ikaw and then takas ikaw. Kapito mo na kabisis, liwat-liwaton kay para mag-ayo ikaw. Now, para maglipot ang istorya, si Naaman si Naaman, gasala ko kay Naaman kag Haman. Si Naaman nag-ayo sa iyang pagkaaroon. Nagkadto siya kay Prophet Elisha para magpasalamat. Ginmangkot niya, ano gusto mo ihatag ko sa imo? Siling ni Elisha, sa ngalan sang akon Ginoo, hindi ko magbaton bisan pila. So wala may ginbaton si Prophet Elisha. Naglakat si Naaman pabalik sa iyang lugar, pero ini si Gehazi, may mga plano siya sa iyaman nga kabuhi. Ginlagas niya si Naaman. Dali-dali niya, ginlagas, ginubertikan niya. Kag ginsiling niya nga, Boss! Si Prophet Elisha nag-change mind. May kinanglan kami nga buligan nga mga Bible students. May kinanglan kami suportahan ng mga alagad sang Diyos, mga baguhanon. My master hath sent me. Sila niya, ginpadala ko ni Prophet Elisha. Bago lang to sila kay istoryahanay. Nagimo-imo sa istorya, ginpadala ako. Saying, Behold, even now, there be come to me from Mount Ephraim
2 young men of the sons of the prophet. Kadamo pa sa sikot-sikot. No? Damo-damo pa sa sikot-sikot. Aba, tiyan mo ni ginimo ni Gehazi. Sons of the prophets, give them, mangayo, malanggali, give them, I pray thee, a talent of silver and 2 changes of garments. Ugabi, tanda siya sa iyang ginapangayo. Specific. Sa malipot nga istorya, ginhatag sa iya ni Naaman ang iya ginapangayo. So nabaton niya, siguro lipay-lipay ito sa iya nga pagbaton. Yes, nakaginansya ko, naka-diskarte ko. And then pagbalik ni Gehazi sa kay Prophet Elisha. But he went in and stood before his master. Tantawan yun iblang nga phrase mga utod. Bisan ano naton kay mo istorya. Bisan ano naton ka diskarte sini nga kalibutan kag ginansya. Maabot ang tion nga magatindog kita sa aton agalon. He stood before his master Elisha. And Elisha said unto him, Whence comest thou, Gehazi? Abot siya sang alagad sang Dios. Din ka naghalin. And he said, Thy servant went no whither. Wala ko may ginkantuan Digto lang And then siling ni Elisha, Is it a time to receive money? Tion na balasubong nga i-rewardan ikaw? And to receive garments, olive yards, vineyards, sheep, oxen, men servants, and maid servants? Subong na bala ang judgment of Christ? Subong na bala ang rewarding? Ti ini nga taho, ginkuha yan na advance ang iyang reward paagi sa dutanon nga bagay. Ahay, kabarato sa aton nga reward kung mag-amo sina. And then siling ni Elisha, the leprosy, therefore, of Naaman shall cleave unto thee, and unto thy seed forever. Siling ni Elisha, ari pagid ay mo reward ang aro ni Naaman mangin sa imo. Hindi lang sa imo pagid nga mga lahi sa walay katapusan. Masubo mga utod ko, kay kun aroon ikaw, ginaseparate ikaw sa congregation sa Israel. And then kung magpalapit ikaw, kinanglan mo magsinggit, unclean! Unclean! Para warning sa mga tao nga hindi magpalapit sa imo. Unclean! Sa sina ang adlaw, nagsinggit si Gehazi, unclean. Kag nauntat ang pag-alagad niya sa Dios. Masubo mga utod ko, bangod sa gamay nga kantidad nga kwarta, ginbaylo niya ang pag-alagad niya sa Dios. Kag-ari pagid ang masubo, hindi lang siya. Ang bata yang lalaki kasinggit, unclean! Unclean! Ang bata yang babae na apektuhan, unclean! Unclean! Wala tsansa nga mag-ministry ini nga pamilya bangod sa kwarta. Dan tawablang halit sa aton kabuhi kung mag-amo kita sina. Kung ibutang ta aton tagipusoon sa kwarta, gubaon niya aton kabuhi mga utod ko. So don't let money dictate your life. Hindi ta pagpasugtan ang kwarta magdikta sa aton nga kabuhi. Don't let money ruin your family. Hindi lang na iyang diktahan niya ta, gubaon niya pa na pamilya ta. Don't let money destroy your ministry. Don't let money steal your joy and love for God.
Nami iya mag-alagad sa Dios. Bisan ugalang da kag saging aton sudan, pero tawhay aton utok, limpyo aton tagipusoon. Mag-alagad sa aton Ginoo. Siling ni Paul, having food and raiment, let us therewith to be content. For the love of money is the root of all evil, which while coveted after, they have erred from the faith, and pierced themselves through with many sorrows. Kita mismo nagbuno sang aton kaugalingon para mangin masakitan kita. Ari share ko sa inyo ang mga kliyente nga nagakulit sa akon. Hindi man nga ginapabalo ko sa inyo kay grabe ko, basi ang balon nyo, wain na ni pastor kay bisan di na siya mag-ubra, makakaon na siya. Wain na ni pastor, ito do stable na yung pangabuhi. Hindi mo na. Gusto ko lang ni ipakita sa inyo kung ano mga opportunity ang nag-aabot. Ari, October 20 ni siya. Good evening, Ivan. Ano na latest sa aton nga kusina? Napinturahan na? And then sila nga, may quotation and design ka na sang dirty kitchen. Ini nga kliyente, halini sa Switzerland. Di siling ko, ma'am, ginatapos lang namon. Pero hasta subong wala ko pa na mahimo. Kagapon nag-abot siya. And sa Lunes, matubangay kami. Wala pa ko kahimo. Ari pagid, October 22, isa naman ka kliyente. Good evening. Pwede ka pahimo sa imo bamboo restaurant layout and design? Magkano singil mo? Mapuli ko November 6. November 5 day. Puli na to sa grilling, restaurant and seafood. And siling ko, ma'am, pasensya gid kay nagbisi gid ko subong kay ga prepare kami sa church anniversary namon. December 3 natapos namon ang church building. Hindi mo ko mahimuan, alang-alang ko ma'am, budlayan gid ko. May kilala ka, bako mangita lang ko, mamangkot lang ko. Ari pagid. Good morning, Ban. Bakante ka na? Damo, gid, obra pa, deadline pa kami December 3. When kami, Ban? Basi mga next year, go pa. Good morning, Ban. Sa October 29, January ta? So good ta? Pwede man katuan lang di balay para mabalaan pila need plan. But January nata masugod. Hasta subong may ko sa gini-replyan. Di wahi na ginasapak. Ari. Ari pagid. Good evening pre. San ota makuha pre? Ti diri lang na sa ulo ko paano ko ni matapos. So bala ka mo dayon nyo may utang ko sa inyo kay. Ay kuya. Ti amo na bla. Kung lagson ta lang ni mapatay kuya kun. Mas nalipay ko yang ang focus ko ara sa Ginoo, ara sa simbahan, ara sa ministry. Kay matsyag ko malawig ba kabuhi ko pikon dire. Hindi ka katulog bangod sa kwarta. May saying, a rich man away from God is just a poor man with money. Mulang kasimple. Abita ba lamang ganon ta? Imol kita nga taho pero may kwarta lang ta. Kita niyo mga manggranon nga taho? Manggranon sila sa kwarta, pero imol lang ila tagipusoon. Sa ilikoton sang Dios, kag sa mga pigado. Kung sino pa to ganing abi mo balang mangin mabinuligon, kay manggranon, kay gali, baw, amo to ya gali, ang grabe pagid maglasak sa imo. Kay imol ila tagipusoon. Ang manggranon, mambala na nga manggranon kami kwarta sila. Pero ang Dios magtulok sa aton, gatulok siya sa aton nga tagipusoon. Actually, magkadto ko diri, alin na kay Tita Rosbel, Family Obeso, magyan ko na ilang negosyo. And then next day, Maninoy Jimmy, tapos next day, Brad Jumar, and then di Brad Steve, di Brad Nunoy, Brad Jumari, sinong pagid nang wala ko malawag. Gapray ko na, siling ko, Lord, i-bless mo man ining mga negosyo sa mga kauturan. And then may prayer pa ko siling ko, Lord,
Kabay pa nga kung i-bless mo sila, hindi man sila mahalitan ni Satanas bangod sang kwarta nga ni. Kay kabalo ka, kung may kwarta ka, ang mga tao bala, tulok nila sa imo, gwapo. Labi na sa mga tatay mga negosyante, gwapo na iya panulok sa mga babae sa inyo. Kag panulok mo man sa imong kagalingon, feeling gwapo. Di ba? Kung may kwarta ka, do habok, do matsyag mo, do gwapo ka. Pero magtubang ko na sa espiyo, siling ko, ikaw, abi mo gwapo ka, itom-itom sa himo. Pangoi mo nga ilong, kulang patudlo mo. Gina-remind ko gidhapon ka galingon, basi mapadala-dala ikaw sa temptasyon. Kag magubay mo kabuhi, pamilya, kag ministry. Amo na ya ang temptasyon nga ginatubang ta pirmi. Kung damo kwarta ta, ga-arrogante kita, gatikalon kita, gahinambog kita. Gakovitos pa kita. Amo nang asiling sa Ginoo, you cannot serve God and mammon. Siling ni Jesus sa may Matthew 13:22, He also that receives seed among the thorns is he that heareth the word, nakabati sila, pero ang pagkabalaka sa sining kalibutanon nga bagay, and ang pagkadayaon sang pagkamanggaranon, amo ang nagkuga sang pulong, kag ang ina nga kabuhi nangin hindi mangin mabinungahon. Hindi ta pagpasugtan nga ang kwarta magkuga sang kabuhi ta, nga hindi ta mapuslan sang aton nga Dios. Number 3, relationship. Ano ang greatest rival sang Dios sa aton? Relationship. Kung may ginahigugma kita nga iban. 1 Corinthians 15:33, be not deceived. Hindi kita magpainto. Suling ni Paul, hindi ka magpainto. Warning ini sa aton nga mga Kristohanon, be not deceived. Evil communications corrupt good manners. Ang word ring nga communications, sa Greek ginatawag ini nga homilia. It means companionship. Relationship. Intercourse, pag-istoryahanay, o kung intercourse mismo, and communion, partnership, relationship. Ang malaot, sila niya, malaot nga pagpakig relasyon naga-corrupt sang aton manami, maayo nga pamatasan. Kung may fruit of the Spirit ikaw, subong, kung intrahan mo sang evil nga relationship, i-corrupt ya ina ang inang fruit of the Spirit. Nantawa si King David. Si King David nagtamwa malang to sang gabi nga to. Amo malang to. Ugaling lang kay may gira sila, wala siya nag-upod, nagpatawhay siya. Point number 1, comfort. So naigo siya sa sininga temptasyon. Nasiod gid sa ni Satanas. Sila niya hope daw tahom to aw. Ginmangkot ya kung sinuto ang nagpaligo. Di mo na sa aton, hindi ta magsagi paligo-paligo sa gwa ta sang balay kay okay lang na kung hindi tahom kung tahom gani tapos gid tiginhamkon siya ni King David. Sa malipot nga istorya, nag-commit sila sang adultery. Hindi lang niya sala ni David, sala man ni Bathsheba. Kay si Bathsheba nagpasugot man. Nanamian sa kay ti, do ano ba lang nga may boyfriend ka nga hari? So, amutong natabo sa ila, nakasala sila. And then nag-abot ang time. Nga bisan wala kabalo si Nathan, ginpabalo siya sang balaan nga espiritu. Kinadtuan niya si David, kagin reprove in 2 Samuel chapter 12, siling ni Nathan, siling sang Ginoo, now therefore the sword shall never depart from thine house. Hindi maglinong ang imo nga balay.
because thou hast despised me, and hast taken the wife of Uriah the Hittite to be thy wife. Thus saith the Lord, behold, I will raise up evil against thee out of thine own house. Magapangita ako paagi nga halin sa imong pamilya, mag-raise ako sang malaot. And I will take thy wives before thine eyes, and give them unto thy neighbor, and he shall lie with thy wives in the sight of this sun. For thou didst it secretly, but I will do this thing before all Israel and before the sun. Kanami na tani sang kabuhi ni David, kunang perfect score, 199 na siya. Makon mo nga hanga sang tao sa iya, ginperdiya si Goliath, kaalwan sa iya, mapinalanggaon sa iya nga mga katawhan, nag-improve ang kingdom, pero bangod lang sang sininga sala. Amuni ang pinakakahuluya nga sala nga ginhimo ni David. Anong natabo sa iya? Napatay ang ilang nga bata ni Bathsheba. Grabe to hibi ni David, binulan, pero napatay. Ano pagidang natabo sa ila? Ang iya nga bata nga si Amnon, ginrape niya ang iya nga half-sister nga amo si Tamar. Makon mo mag-utod, i-rape po niya ang iya nga utod. Nangakid ang magulang nga amo si Absalom, pinatay niya si Amnon nga nag-rape sa kay Tamar. Hindi lang si Amnon, kundi si Absalom, pinatay niya pagid mga kauturan niya nga iban. Way labot sina ang mga kirida sang iya nga tatay, ginpanglugos siya pagid. Sakit na iya sa tatay. Kung amo ni himuon, yuti, amo ni ang bayad sang sala ni David. Mangutod ko kung maghimo kita sikrito sa Dios, sukton kita na iya sang Dios. Dios na saya, kabalo na saya sang tanan. And amuning kabuhi ni David, baupirti kasakit sang naagyan ni David. Way labot si Absalom, nagrebuilde pagid sa iya nga tatay. Gusto iya kuhaon ang kingdom ni King David. Naggira siya sa iya nga tatay, may civil war that time, pamilya ang away, bata against tatay, and then sa ulihi, napatay si Absalom. Sakit pagid sa isa ka tatay ng iya bata napatay. So, worth bala ini nga kabuhi nga agyan naton? Of course, hindi. Pero halong kita sa aton nga evil communication, wrong relationship. Jeremiah 17:9, the heart is deceitful above all things and desperately wicked. Sino makahibalo sining aton nga tagipusoon? Sino makakita? Wala sang tao nga makakita, makabasa. Pero siling sang verse 10, ako ang Ginoo, nagabasa sang tagipusoon. Ginatistingan ko ang gagmay nga mga ugat, even to give every man according to his ways, and according to the fruit of his doings. Ibalik ko sa ila kung anong ginahimo nila, kag anong mga diskarte nila. Ti Dios na saya. Kabalo na saya sang tanan-tanan. Ini nga church, hindi maintindihan, no? Pero isa ka church nga dako-dako. Ginatawag ini nga First Baptist Church of Hammond, Indiana. Kung sa diin, sa mga 90s, ginapastoran sang pinakasikat nga manugwali. Actually, idol ko na siya nga preacher, si Pastor Jack Hyles or Dr. Jack Hyles. Can you imagine
more than 20,000 iya nga members nga nagasimba kada Domingo. Dako na nga church. Pagkadto na kon sa Indiana, kita ko. Joke lang. Dako na sa ano, nga church. Mapati na ko mo no. Now karon, kay nagatigulang na siya, gintugyan niya sa iyang umagad ang ini nga church. Ang bana sang iya bata nga babae, amo ni siya, amo si Jack Scap. So, nakawali pa da gani sa IBC, nakabati pa ko na sang iya wali, pero ka nami pawalihon nga pastor. May mga libro pa na siyang ginsulat, Lessons Learned from 30 Years of Marriage. Pero, kibot ka mo, para sa prisuhan. Ano iya nga kaso? 17 years old, child molestation. Ini nga nagapastor sa 20,000 plus nga members, dako nga church. Ginguba sang panulay ang dako nga ministry. Ginguba ang iya pamilya. I don't know. Bati ko, gamay-gamay na lang. Hindi man nga gamay. Gamay kita ay compare sa ila. Pero compare sa 20,000 plus nga membro. Pero ang paggamay nila. Evil communications. Wrong relationship. According sa 10 Commandments, ang number 1 nga commandment ko na sa ulo nyo. Ano? Anong first commandment sang Diyos? Thou shalt have no other gods before me. Abita, ang gods nga ni, mga Ribulto, mga Maria, mga San Pedro, mga, hindi ang Diyos ta sa aton nga tagipusoon. Kung ginauna ta ang ina nga bagay sang sa Diyos, gods inatawag sang aton nga Diyos. Siling sang Diyos, dapat akugid ang top priority ninyo, hindi ang iban. Matthew 10:37, siling ni Jesus, He that loveth father or mother more than me is not worthy of me. May bisan sinudri nga nagahigugma sa iya nga nanay, sa iya nga tatay, sobra sa paghigugma niya sa Diyos. Hindi siya takos sa akon. And he that loveth son or daughter more than me is not worthy of me. May-ari diri nga mas palangga iya nga bata, nga babae o kung batang lalaki labaw sa pagpalangga iya sa Dios. Siling ni Jesus, nag-commit ikaw sang idolatry. Hindi ikaw takos sa akon. Because masaylo ang aton serbisyo sa iban kung sila ang una nga palanggaon ta. Diri si Jesus, may nasugata siya nga Samaritan woman. Gintaymingan niya gid ini nga babae nga mamit ug tong adlaw kay na sa Sunday school gintake up ini. And then siling ni Jesus, go call thy husband and come hither. Siling sa babae, I have no husband. Pero siling ni Jesus, for thou hast 5 husbands, and he whom thou now hast is not thy husband. Hindi ka magambal nga wala ka bana, 5 ang ginaupdan mo subong nga lalaki. Wrong relationship. Pero, kabalo ka mo, ano ang gin-introduce ni Jesus? Gintanyag ni Jesus sa iya? 5 ang iya lalaki, pero wala siya satisfaction. Pero siling ni Jesus, subong ari ako. Gusto ko makaangkon ikaw sa akon sang personal relationship. For God so loved the world, He gave His only begotten Son. Whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life. Can you imagine? Ginbayaan ni Jesus ang pamilya niya sa langit? Nanaog diri sa aton para may relasyon kita sa iya. Kag siling niya kung magtuo kita sa iya,
Tagaan niya ta sang kabuhi nga walay katapusan. John 1:12, batunon mo siya. Kay kung ginbaton mo siya, tagaan ikaw sang otoridad nga maging anak sang Dios. May relasyon ikaw sa Dios. Bata ya ikaw. Tatay mo sa. Kag kinahanglan ta nga tuuhan ng iyang ngalan. Anong iyang ngalan? Lord Jesus Christ. Jesus means God my Savior. Amo inang relasyon nga dapat may ara kita. Tuuhan ta nga siya ang Dios, kag siya ang aton manluluwas, kag siya lang gid na isa, wala na sang iban. And then, dapat may relasyon ta sa iya nga siya ang aton nga agalon. Masunod kita sa iya, maserbisyo kita sa iya. Kay siya ang aton nga agalon, siya ang aton nga master. Amo na iya ang pruwiba, ang proof sang taho nga naluwas. Manluluwas siya kag Dios si Jesus, siya lang gid isa kag nagaalagad siya kag nagasunod sang gusto sang Ginoo. So let's review sa makadali God's greatest rivals of our service. Number 1, comfort. Halungan tagid nga higugmaon ta na ang komportable nga kabuhi. Number 2, money. You cannot serve God and money. Number 3, relationship. Wrong relationship. Halungan tagid na. Give the devil an inch and he'll become your ruler. Tagaan mo lang isa ka pulgada ang yawa, mangin ruler mo sa. Give your life to Christ and you will be free forever. Mga muyo kita sa sining nga tion. Amay namon nga langit nun sa subong nga adlaw, nagapasalamat kami sang imo balaan nga pulong. Ginoo, at the same time, nagapangayo man kami sang kapatawaran sa amon nga mga sala. Maybe some of us, biktima Ginoo sang comfort, kung sa diin hindi na kami kaalagad sa imo sang intsakbo. And maybe some of us, biktima sang kwarta, kung sa diin ginapakadiyos namo ng kwarta, kag dira kami nagalagas, nagagasto sang amon nga oras, amon nga kusog, amon nga kaalam abilidad, kag wala na sa amon Ginoong Hesukristo nga amon tudtuod nga agalon. And Lord, maybe some of us may mga ginatago nga sala nga relasyon. We pray, Lord, nga paagi sa imong kaluoy, paagi sa imo Ginoo pasensya, tagaan mo kami Ginoo sang tsansa nga maghinulsol sa amon nga mga sala, kag magpalapit, kag magbag-o sa amon nga mga kinaiya, kinaangdan, pamatasan, mga nasanayan, because ginhambal mo gid, if any man be in Christ, he is a new creature. All things are passed away. Behold, all things are become new. Ginoo, paagi sa gahom, sang imo balaan nga espiritu, makaya namon Ginoo daugon ining mga gapos ni Satanas sa amon nga kabuhi. Kung makaya nimo Ginoo mabanhaw sa minatay, makaya mo man kami Ginoo bag-uhon ang amon nga kabuhi nga mag-alagad Ginoo sa imo. Continue bowing your heads. I will give you time sa istorya kag pangamuyo sa Dios silently.
Ginoo sa siningation, ikaw nakakita sang amon nga tagipusoon kag kabuhi. Kag sa siningation, ikaw nagahatag sang tsansa nga mag-surrender liwat sang amon nga life sa imo. Sa imo ginhambal, sa imo nga pulong, come now, let us reason together, saith the Lord. Though your sins be as scarlet, they shall be as white as snow. Though they be red like crimson, they shall be as wool. If thou be willing, kung willing kami Ginoo, makasarang ikaw magpag-o sa amon. O Lord, we miss the time na bisan sang una pigado kami, pero putli amon tagipusoon, kasadya sa amon mag-alagad sa imo. Kabay pa Ginoo nga i-renew mo liwat Ginoo ang amon nga kabuhi. Kamangin bag-o kami liwat, maging born again kami Ginoo. A new life, a new chance. Sa pagsaulog namon sang amon 5th anniversary, amon pangamuyo Lord, na magsulod kami sa promised land. Naging buyan namon Ginoo ang amon nga mga idols kabuhi. O kabay Ginoo na ikaw gid mag-sanctify sa amon nga kabuhi kag sa imo nga church. Amo ini pila ka adlaw ang ma-present namon sa kay Jesus Christ kun siya magabalik. And moreover, it is required in stewards that a man be found faithful. Salamat, Lord, sang imong nga bugay sa amon. Buligi kami sa pagkabuhi sa dason nga mga inadlaw, sa pag-surrender sa amon nga kabuhi. In Jesus' name, amen.